Humihingal ngunit malakas na napahalakhak si Alvarez. Halos hindi niya may paliwanag ang kanyang nararamdaman. Nagtagumpay siya sa pagpaslang sa napakalaki at napakatandang ahas na umatake sa kanya sa kagubatan. At ang mas nagpasaya sa kanya ay nakuha niyang mutya ng matandang ahas. Si Chico Alvarez o mas kilala bilang Alvarez ay isa sa mga tanyag at dalubhasang antingero sa bayan nila sa Gudyon. Nagmula siya sa angkan ng mga albularyo at antingero. Ang kanyang mga kanununuan ay minsan na ring nakilala sa bayang ito dahil sa husay ng mga ito sa larangan ng panggagamot at pakikipaglaban. At ang kahusayang iyon ay naisalin kay Alvarez. Talaga namang nananalaytay sa mga kaugatan niya ang dugo ng mga antingero at albularyo. Maliban sa pakikipagdigma, ay malawak din ang kaalaman ni Alvarez pagdating sa panggagamot. Ngunit matagal na niyang nilisan ang ganoong larangan. Mas gugustuhin pa niyang makipaglaban na lamang kaysa manggamot gamit ang mga herbal at ritual. Tumutulong din naman siya sa mga taong nangangailangan ng tulong niya. Ngunit iyon ay kung may kinalaman sa pakikipagsapalaran sa mga laman lupa kagaya ng duwende, tikbalang, engkanto at maging ng mga aswang. Sa edad na 34 anyos ay matandang binata pa rin itong si Alvarez. Nakatira sila sa kanyang ina-inahang si Luisa sa liblib na bahagi ng kanilang baryo sa Sorofo na matatagpuan lang din sa bayan ng Gudyon. Tanging ang ina-inahan niyang si Luisa na lamang ang kasakasama niya sa buhay. Matapos mamatay ng kanyang mga magulang dahil sa pang-aatake ng mga aswang, ay kinupkup siya ni Luisa. Isa pa, hindi rin naman malayo sa kanya si Luisa dahil sa katunayan ay kapatid ng tatay niyang nasabing babae. Matandang dalaga rin si Luisa at walang pamilyang binubuhay. Kaya siya na ang kumupkop kay Alvarez hanggang sa tumanda ito. Sa tulong at mga payo ni Luisa ay lumaki si Alvarez na may mabuting kalooban. Ngunit minsan nga lang ay may pagkapilosopo rin siya. Naawas sa mga barkada. "Anong nangyari sa'yo, pre? Pawis na pawis ka." Pagsalubong ni Alan nang makarating si Alvarez sa tambayan nilang magbarkada. Napatawa lang ang lalaki saka walang pasabing inakbayan ng kaibigan. Napaiwas pa nga si Alan nang maamoy ang putok ni Alvarez. At nang pagsabihan niyang lalaki ay napatawa lang ito. "May nakuha akong mutya, pre. Nakipaglaban kasi ako kanina sa matandang ahas." Panimulang pagkukwento ni Alvarez habang naglalakad sila papunta sa apat pa nilang mga kasamahan. Kinuwento ni Alvarez ang ginawa niyang pakikipaglaban sa malaki at matandang ahas bago niya tuluyang nakuha ang mutya nito. Habang kinikwento niya iyon ay manghang-mangha pa na nakikinig sa kanya ang kumpare niya. Hindi nito maiwasan na mamangha dahil sa angking lakas at tibay ng loob ni Alvarez. Sino nga ba naman ang makakatalo sa antingero niyang kaibigan? "Kakaiba ka talaga, pre. Tunay nga nananalaytay sa mga kaugatan mo ang pagiging isang antingero." Natatawang tugon pa ni Alan. Napatigil lang ang pagkukwentuhan ng dalawa nang may lumapit na dalawang babae sa kanila. Ang nakababatang kapatid ni Alan at ang isang babae na hindi pamilyar kay Alvarez. "Nga pala, kaibigan ko pala, Kuya Alvarez. Si Angel. Angel, siya naman si Kuya Alvarez. Kaibigan ng kuya ko." Pagpapakilala ng kapatid ni Alan na si Rita. Nanatiling nakatitig si Alvarez kay Angel. Hindi niya maiwasan na mapatulala dahil sa tinataglay na karikitan ng babae. At kung hindi pa nga siya palihim na siniko ni Alan sa tagiliran, ay hindi pa siya makakabalik sa tamang wisyo. Agad na nagkamay ang dalawa at sa mga sandaling naglapat ang kanilang mga balat ay nakaramdam si Alvarez ng kakaibang enerhiya.
ang babae na mismo ang unang bumitaw sa pagkakamay nila. Hindi rin naman nagtagal ang pag-uusap nilang apat dahil agad nang umalis ang dalawang babae. Ayon sa kapatid ni Alan, ay dadalo raw ang mga ito sa nagaganap na piyesta sa kabilang bayan. Nang tuluyang makaalis ang dalawang babae, ay saka tinukso ni Alan si Alvarez. Ani ng lalaki, mukhang nabiyag daw ni Angel ang puso ni Alvarez. Napangiti na lamang ang lalaki dahil sa panunukso sa kanya ng kanyang kaibigan. Ngunit hindi pa rin mawala-wala sa isipan niya ang kakaibang enerhiya na nararamdaman niya kay Angel. Alam niyang hindi lang iyon dahil sa bilis ng pintig ng kanyang puso, kundi may iba pang dahilan. At kung ano man ang dahilan yon, iyon ang tutuklasin niya. Nang sumunod na araw, ginambala ang mahimbing na pagkakatulog ni Alvarez dahil sa sigawan ng kanyang narinig. Nagkataon na tinanghali na rin naman siya ng gising ng araw na yon. Matapos niyang bumangon ay agad siyang dumiretso sa kanilang sala. Naabutan pa nga niyang inainahan niyang si Luisa na nakadungaw sa labas ng kanilang bintana. Kaya tinanong niya ang kanyang ina kung ano raw ba ang nangyayari sa labas. Kaya sinabi ng ginang na nagkakagulo raw ang mga taga-baryo dahil may natagpuan na namang bangkay ng tao sa kakahuyan. Napailing-iling na lamang si Alvarez nang marinig niya yon. Hindi rin naman bago sa kanyang ganong mga balita dahil halos araw-araw na lamang ay may natatagpo ang mga bangkay sa baryo nila at alam din niya na ang salarin ay ang mga aswang. Ilang bisis na rin kasi siyang nakipagtuos sa mga aswang. Nagtimpla pa siya ng kape bago lumabas upang masuri kung ano na ang mga nangyayari sa labas. Naabutan pa niyang ilan sa mga taga-baryo nila na nagkukumpulan at nag-uusap tungkol sa bangkay na nakita nila. Nang mapansin siya ng ilan sa mga tao, ay agad siyang nilapitan ng mga ito at humingi ng tulong na sana raw ay matapos ng kasamaan ng mga aswang. Tahimik lang na nakikinig si Alvarez sa mga tao, ngunit nag-iisip din siya ng paraan kung paano tuluyang matapos ang paghasik ng lagim ng mga aswang sa kanilang baryo. Natigilan si Alvarez nang makaramdam siya ng kakaibang presensya. Mabilis niyang iginala ang kanyang paningin sa paligid. Maraming tao ang nagkalat sa kung saan-saan. Ngunit ang mas nakakaagaw ng pansin niya ay ang babae sa hindi kalayuan ng mga sandaling yon ay nakatitig din sa kanya. Biglang bumilis ang pagtibok ng puso ni Alvarez hanggang sa namalaya na lamang niya na naglalakad na siya palapit sa babae. "Kanina ka pa ba nandito?" Mga katagang lumabas sa bibig ni Alvarez nang tuluyan siyang makalapit sa harapan ng babae na si Angel. Simpleng napatango lang sa kanya si Angel at sinabi ng dalaga na nakakatakot na raw ang panahon dahil sa patuloy na paglaganap ng kasamaan ng mga aswang sa kanilang lugar na siya namang sinang-ayunan ni Alvarez. Inalok pa ni Alvarez ang babae na magkape raw muna sa bahay nila na mabilis namang nitong tinanggihan. Dahil hindi rin naman daw magtatagal ay aalis din siya. Anito ay may mahalaga siyang pupuntahan. Bago pa tuluyang maghiwalay ang landas ng dalawa, ay tinanong pa ni Alvarez ang babae kung maaari raw ba silang uling magkita, at sa hindi inaasahan ay pumayag ang dalaga na muling makipagkita sa kanya. Napag-usapan nilang dalawa na magkikita sila makalipas ang 2 araw. Makaraan nga ang 2 araw, kagaya ng napag-usapan nila, ay muling nagkita sina Alvarez at Angel at simula nung araw na yon ay nasundan pa ng ilang beses iyon. Naging malapit sila sa isa't isa hanggang sa naging matalik na magkaibigan. Nalaman din ni Alan ang tungkol sa pagkakaibigan ni na Alvarez at Angel. Kaya palagi na lamang niyang tinutukso ang lalaki na ligawan na raw niya si Angel bago pa siya maunahan ng iba. "Ang hina mo naman, pre. Aba, malapit ka nang tumuntong sa 40. Ngunit kahit syuta wala ka pa." Usal ni Alan nang muli silang nagkita kasama ng mga tropa nila. Nang gabing iyon ay nagiinuman sila
sa maliit na tindahan ni Aling Aurora. Maging ang iba pa nilang mga kumpare ay napatukso na rin kay Alvarez dahil sa pagiging kupad daw nito pagdating sa pag-ibig. Hindi mo rin naman sila masisisi dahil sa 6 silang magbarkada ay tanging si Alvarez lang ang wala pa ring pamilya o kasintahan man lang. Nasa gitna ng masayang pag-iinuman at kwentuhan silang 6 nang humahangos na dumating si Kaempong. Tinanong pa nilang matandang lalaki kung bakit ito humahangos. Kaya agad na ibinalita sa kanila ng matanda na may mga aswang na umatake sa bahay nito at kinakailangan nilang tulong ni Alvarez. Nang marinig nila iyon, ay agad silang napatayo. Sinabihan pa ni Alvarez ang isa sa mga kumpare niya na kunin daw nito ang kanyang kampilan sa kanilang bahay, na agad namang sinunod ng kumpare niya. Samantala ang 4 pa niyang kumpare ay sumunod sa kanya patungo sa bahay ni Kaempong. Nang makarating sila sa pupuntahan, ay nabigla pa sila nang makita ang kaguluhan. May mga ilang tao na rin ang nandoon at pinagtutulungan nilang 3 tiktik. Mabilis na napatakbo si Alvarez, saka nilapitan ang mga tiktik. Tumulong din siya sa pakikipaglaban sa mga ito. Panay ang pagsuntok at pagsipan niya sa mga aswang. Mabuti na lamang at sanay siyang makipaglaban. Kahit na tinamaan na siya ng alak, ay wala pa ring kupas ang galing at liksi niya sa pakikipaglaban. Nang makarating ang kumpare ni Alvarez na si Negro, na siyang inutusan niya na kumuha ng kampilan, ay tapos na ang naganap na labanan. Tuluyang napabagsak ni Alvarez ang mga aswang. Ngunit sa kasamaang palad, ang isa sa mga aswang na nakalaban niya ay nagawang makatakas. "Pre, saan ka pupunta?" Narinig pa nga niyang sigaw ng mga kumpare niya, ngunit nagpatuloy lang siya sa pagtakbo upang habulin ang aswang na tumakas, at nagtagumpay naman siya. Nagulantang si Alvarez nang tuluyan niyang nahuli ang babaeng aswang na tumakas. Ngunit ang mas nakapanggulat sa kanya ay nung nalaman niya ng babaeng aswang na gumambala sa bahay ni Kaempong, ay walang iba kundi si Angel, ang nag-iisang babae na iniibig niya. Gulat na gulat si Alvarez nang dahil sa kanyang mga nalaman. Litong-lito siya kung anong kanyang gagawin. Napahikbi na lamang din si Angel at humingi ng tawad sa lalaki. Inamin ni Angel na nagmula siya sa angkan ng mga aswang, at ang pinagmulan niyang angkan ay ang sanhi ng kaguluhan sa kanilang baryo. Ang angkan din nila ang humahasik ng lagim sa buong lugar. Ipinagtapat din ni Angel ang nararamdaman niya para kay Alvarez. Alam din daw nito na isang antingero ang lalaki. Ano pa tanyag ang pangalan nito, hindi lamang sa kanilang lugar, kundi maging sa kanilang angkan. Si Alvarez daw ang kinakatakutan ng mga aswang. "Matagal na akong may kutob na may kakaiba sa'yo. Ngunit ipinagsawalang bahala ko na lang yun dahil mahal kita." Wika ni Alvarez. Napailing-iling na lamang si Angel dahil sa sinabi niya, at sinabing hindi maaaring maging sila pagkat isa siyang aswang. "Kung ang mahalin ka ay isang kasalanan, handa akong maging makasalanan makasama ka lamang. Mahal kita, maging sino ka man." Mabilis na tinulak ni Angel si Alvarez nang akmang yayakapin siya ng binata. Namumula pa ang mga mata ng babae nang titigan niya si Alvarez. Nagtatagis din ang matutulis nitong mga ngipin. "Mahal mo ko, mahal din kita. Ipinagtagpo lang tayo at hindi itinakda para sa isa't isa. Gaano man kalalim ang pag-iibigan nating dalawa, ay hindi pa rin mababago ang katotohanang nagmula tayo sa magkaibang mundo. Pagkat tao ka, samantalang aswang ako." Mahabang litanya ni Angel, at kahit na ikadudurog man ang puso niya, ay nagbigay siya ng huling paalam kay Alvarez. Nagpaalam din ang babae na iyon na ang huling beses na pagkikita nila dahil lilisanin na ng angkan nila ang nasabing lugar. Napatulala na lamang si Alvarez nang dahil sa mga nangyayari. Simula ng gabing yun ay hindi na niya muling nakita pa si Angel.
tuluyan na ring tumigil ang paghasik ng lagim ng mga aswang sa kanilang lugar. Lumipas pa ang maraming taon ay nanatiling isang matandang binata si Alvarez. Kahit anong gawin niya ay hindi niya kayang palitan ang nag-iisang babaeng nasa puso niya. Kung pagbibigyan lang sana siya ng pagkakataon, ay handa siyang ipaglaban ang pag-ibig niya at gayon din ang babaeng mahal niya. Kahit na magkaiba pa ang mundo nila, kahit na isa siyang antingero at aswang ang babaeng mahal niya. Bigo man siya sa pag-ibig, ngunit sa bawat pagsubok na kinakaharap ni Alvarez ay nagtatagumpay naman siya. At bilang isang antingero ay patuloy siyang magiging handa at lalaban sa mga darating panghamon sa buhay at maging sa minamahal niyang bayan.